Hello Libra, ang pagbasang ito ay para sa lahat. Alamin natin kung ano ang meron sa iyong kapalaran. Libra, nagkakaroon ng mga pagbabago sa iyong career o sa iyong trabaho. May mga naaabuso o nababaliwala, kulang sa pagkakaisa, walang teamwork na nakikita. O dahil na rin tambak ang ginagawa sa kasalukuyan. Nagiging moody o nagiging iritado sa trabaho. Nawawala ang control, may nagbabalak mag-strike, ilan lamang iyan sa mga kaguluhan. Mga competition sa pagbebenta, mga competition sa mga professional sports. Asahan na magkakaroon ng mga hindi pagkakaintindihan. Bagamat dadaan lamang ito, Libra, may magtatalo-talo dahil sa pera. At may pagkakagastusan ka dito na malaki o maaaring ikaw ay merong bibilhin na maaaring pagtalunan ng iyong pamilya o ng iyong person. Maaari din naman magkabaligtad, maaaring may bibilhin o binili ang iyong person na maaari mong ikagalit. At kontrolin mo ang iyong sarili kung nakakaramdam ka na may sumasabotahe sa iyo. At kung feeling mo na i-stuck ka o hindi ka na nagiging masaya sa iyong trabaho, magandang timing ito para lumipat ka sa gusto mong trabaho. Huwag mag-alala, marireach mo ang iyong goals. Lalong-lalo na sa mga magta-travel related sa iyong trabaho. Ma-overcome naman ang mga challenges, lalong-lalo na pagdating sa iyong financial. Ma-achieve mo rin ang iyong mga pinaghirapan, lalong-lalo na sa may mga business. Kaya naman sinasabing ito yung tamang oras para mag-relax ka rin naman. Huwag mag-alala sa mga nagiging problema, kasama yan sa iyong pagtatagumpay. Nakikita rin dito ang pagkakaroon ng seguridad sa mga magre-retiro. I-enjoy mo na ang iyong pinagtiyagaan, ang iyong mga inipon. At 10 of Wands na reverse, unti-unti nang mababawasan ang mga responsibilidad mo sa buhay at mababawasan na ang iyong pressure. At mas kinakailangan ng balanse ngayon, Libra, sa iyong work life at sa iyong kalusugan. Maging wise pa rin. Huwag mong i-push ng i-push ang iyong sarili dahil maaaring mag-collapse. Balance din sa mga responsibilidad, yung kaya mo lamang i-manage. Balance din sa paggastos, mababawasan ang iyong anxiety. Huwag kang masyadong mag-alala sa mga bagay-bagay. At para sa mga nagbabalak naman ng business, magandang timing sa kasalukuyan, Libra, or whatever na inaasam mo sa iyong career. 9 of Wands at 4 of Swords. Tulad ng sinabi ko sa'yo, huwag magpaka-pressure dahil nararamdaman dito ang iyong pag-aalala. Hinihingi ng iyong katawan ang relaxation. Ito ay sumisimbolo na kailangan mong magpahinga. Huwag magpaka-pressure sa mga problema, lalong-lalo na pagdating sa pinansyal. You need to try and relax, na ibubuhos mo lahat ang iyong energy sa mga negative mong iniisip. At isa sa makakatulong sa pinoproblema mo, magtipid, Libra. At kung ikaw naman ay wala pang kaipon-ipon sa panahong ito, huwag kang mag-alala. Maraming paraan para ikaw ay kumita. Hanggang sa mag-improve ang lahat, magtiyaga pa, Libra. Huwag kang susuko kahit na ikaw ay magsakripisyo. Kahit magkaroon ng mga seryosong conflict, ma-overcome mo yan. Ganon din kung nakakaranas ng mga hindi pagkakaintindihan sa relasyon, sa pamilya,
Kulang lamang sa komunikasyon, lalong-lalo na kung nakakaranas ng mga pang-aabuso, pangbubuli, nabibiktima ng betrayal. May mga solusyon. At upang maiwasan o makaiwas sa problema, lalong-lalo na sa mga nakikipag-date, Libra, huwag sasama mag-isa. Ipaalam sa mga mahal sa buhay kung saan ka pupunta, o mas maganda huwag sasama mag-isa. At yung iba sa inyo, kayo ng iyong person, baka kinakailangan muna ng space para makapag-isip o maaaring ang iyong person ang nangangailangan nito. Kailangan magtulungan, alalahanin nyo yung mga plano nyo sa buhay, maging tapat ka sa iyong person o sa iyong partner, Libra. At maaaring makatanggap ka o natanggap mo na ang magandang balita. Ito ay may hatid na excitement sa iyo. At sa pagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, huwag mong sabayan ng init ng ulo ang iyong person. Bigyan mo siya ng time o space para makapag-isip. Huwag mong sabayan, gawin mong basic ang mga nangyayari, Libra. The Hermit. At yung iba naman sa inyo nawawalan ng time sa isa't isa, sa pamilya, dahil nakapokus sa mga pagpapayaman. Marami kang pinapangarap, marami kang gustong mangyari. Kanya-kanya kayo ng iyong person o ng iyong partner para makamit ang inyong mga gusto, lalong-lalo na pagdating sa mga material na bagay. At tulad ng sinabi ko kanina, maging maingat kung ikaw ay nakikipag-date pa lamang. Dahil ang karakter niya na ipinapakita sa iyo ay iba. Nandito rin yung kawalan ng ingat, pagiging seloso, pagiging cheater, hindi nagmamatured, hindi nagseseryoso sa relasyon, o maaaring sa inyong pamilya merong hindi nag-e-effort para makahanap ng trabaho, hindi nag-e-effort para maayos ang mga problema. Disiplina rin sa sarili ay kailangan. At yung iba sa inyo masyadong nagiging confident, Libra, or competitive. Kaya naman nagiging mayabang na, nagiging arrogante, hindi na nag-iingat sa mga sinasabi, sa mga pinaplano o ginagawa. Makiramdam, Libra, para hindi mahuli ang lahat. May mga hindi rin inaasahan na mga pagbabago sa departure, sa pagta-travel. May biglaan o maaaring may madelay o makancel. Sa mga single, makakakilala ka ng masyadong confident. May pagka-wild ang taong ito. At ang taong ito ay hindi mo mauutusan. At merong iba sa inyo na magpaparamdam ang ex-person. Maaaring may daluhan na mga pagtitipon o selebrasyon, may makikilala, may magugustuhan, o makakaramdam ng kalungkutan. Maaaring maging busy dahil maraming events na dadaluhan. Two of Wands. Ito ay sumisimbolo sa pag-i-encourage. Sinasabi dito, kailangan mong umaksyon, tuparin ang mga plano para sa iyong future. Kaya kailangan magdesisyon, maging kontento din, Libra, lalong-lalo na pagdating sa iyong relasyon. Maaaring sa kasulukuyan may nahihirapan pumili. Maaaring may mag-travel o lilipat ng tahanan ang isang pamilya. Three of Wands na reverse. Maaaring may umuwi na galing sa malayong lugar, o maaaring nadidisappoint sa mga choices, hindi nagtagumpay sa pangingibang bansa, kabiguan din para sa mga LDR. You are feeling frustrated. Lack of spiritual progress din sa kasulukuyan. Maring may nag-i-struggle pa rin sa iyong mga nakaraan, at sa mga nasa ibang bansa, nasa malayong lugar, i-make sure mo na may insurance o travel insurance dahil maaaring makaranas ng karamdaman. Mag-ingat sa mga kagat ng lamok. At kung ikaw ay may karamdaman, huwag kang mainip sa iyong paggaling. At dahil dyan, ito ang iyong near future. Nandito ang the universe. Nandito siya para matupad lahat ang mga pinapangarap mo. Mabas din siya dahil maaaring ikaw ay tamarin. Maging careless ka. Hindi ka magpo-focus sa mga gusto mong ma-achieve. Mag-ingat din na ma-scam sa iyong near future, Libra. Sa iyong trabaho, maaari kang mahusgahan, ang kalalabasan, magiging pangit ang iyong reputasyon. Kaya naman pagbutihin, lalong-lalo na pagdating sa iyong trabaho.
At syempre, huwag din maging tamad. At huwag din mangungutang. Maboboring ka sa iyong career, sa iyong near future. Kaya kailangan mag-effort. Ganon din sa iyong relasyon. Kaya huwag kang patatalo sa iyong mararamdaman na katamaran. Magkakaroon ng mga hindi inaasahang mga pagbabago, lalong-lalo na pagdating sa iyong pinansyal. Yung iba sa inyo may biglaan na matatanggap, maaaring matanggap na ang mana, may matatanggap na regalo, maaaring pumirma sa kontrata, matatanggap na ang pensyon. Konektado lahat ito sa iyong pinansyal, sa mga material issue. Kaya mag-expect ka ng maganda. Kahit makaramdam ka ng pagkainip sa iyong karir, huwag tatamarin, Libra. At sa iyong relasyon, kailangan talaga ng solid foundation para tumagal, para sa seguridad at tibay. Dahil dyan malalagpasan ang mga pagsubok. Sa iyong magiging health issue dito, maaaring ang sakit na iyong nararamdaman ay maaaring nasa lahi nyo. Kaya magpa-check up habang maaga pa. The Hangman at 3 of Swords na reverse. Marirelease na ang mga nararamdaman, maaari magkaroon din ng reconciliation, ma-overcome na yung mga heartache, yung mga kalungkutan, magkakaroon ka na ng lakas ng loob para mag-move on, para ma-release na ang iyong pain, depression. Malalagpasan na yung mga worst part ng mga bad issue or bad situation. Meron din naman na may mga partner na naloko na magpo-focus sa kanyang nararamdaman. Maring itong taong ito ay hindi pa ready magpatawad. Kaya kung may case na ganyan, you need to ask yourself, Libra, kung gusto mo pa talagang ipagpatuloy ang inyong relasyon. Hindi ka makakapag-focus sa iyong mga pinaplano. Mawawalan ka ng effort sa mga gagawin mo. Pag-aralan ang makipag-usap ng maayos. Maaaring totoo ang sasabihin mo, pero ang dating ito sa iba ay hindi maganda. Iwasan din ang pagiging manipulative at maging maingat din upang hindi maging sarcastic. Nakikita rin dito na maaaring kumalat ang hindi magagandang chismis. Intentionally ito, na siya magiging dahilan ng mga trouble. Your hard work is paying off, Libra. Libra, magkakaroon ng improvement sa iyong work cycle. At tulad ng sinabi ko sa iyo kanina, kung hindi ka na nagiging masaya sa iyong ginagawa, lalong-lalo na sa iyong trabaho, magandang timing ito sa paglipat. Ito yung mga strategy, bagong plano, pag-isipan mong mabuti, Libra. Ang pinaka-the best, syempre, kailangan umaksyon ka. Maging seryoso ka sa pag-iisip at sa pagpaplano. Ma-achieve mo kung ano ang gusto mo. Ito yung tamang oras para sa mga inaambisyon mo. At syempre, mas kailangan mong disiplinahin ang iyong sarili para sa iyong goal. Kung may tiyaga, may nilaga. At Libra, don't be too controlling. At dahil dyan, dumako naman tayo sa mga nagkaroon ng problema sa relasyon. Alamin natin kung ano ang mensahe sa iyo ng iyong ex-person. Kung sa palagay mo ito ang mensahe sa iyo ng iyong ex-person, i-claim mo ito, Libra. Ito ang kanyang unang mensahe. At panghuli, at ito ang iyong naging pagbasa ngayon, Libra. Gawin mo lamang itong gabay kung iyong nais. Kita-kits pong muli. Number 1 Rashi po. Paki-like and subscribe na. Thank you. Bye-bye!